Isabel POV. Para akong magnanakaw sa mga oras na ito. Ginagawa ko ang lahat ng pag-iingat, para lang hindi makagawa ng ingay sa bawat paghakbang ko. Bitbit ko ang mahahalagang gamit ko, pati na rin gamit ni baby. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa pintuan, ngunit napahinto ako nang biglang gumalaw si Rigor mula sa kanyang hinihigan. Muli akong humakbang nang makitang hindi na ito gumalaw muli. Tutop ko ang aking dibdib nang sa wakas, ay mapagtagumpayan kong makalabas sa pintuan ng kwarto namin ni Rigor. Patakbo akong nagtungo sa silid ni baby, ngunit ganoon na lamang ang kaba ko nang hindi mahagip ng paningin ko si baby mula sa kanyang higan. Nagtataka kung hinalughog ang kabuuan ng silid nito, ngunit bigo ako. Hinanap ko rin si Ate Ria, baka kinuha nito ang bata, pero masyado pang maaga, kaya imposible ang iniisip ko. Ate Ria, tinawag ko ito mula sa kanyang kwarto, pero walang sumasagot. Marahil ay tulog pa ito sa ngayon. 3:00 pa lang ng madaling araw. Mangiyak-ngiyak akong bumalik sa silid ng anak ko. Hindi ko maaaring gisingin si Rigor, para ibalita ang pagkawala ni baby, dahil baka magtaka ito kung bakit gising na ako sa ganito kagang oras. Kung kailan handa na akong umalis sa lugar na ito, saka naman magkakaroon ng problema. You can't see him. Bigla akong napalingon, at mabilis kong pinahid ang mga luha ko, nang bigla kong marinig ang boses ni Rigor. Nakasandal ito sa dingding, at nakanahimulsang tumiti ng mariin sa akin. May kung anong kaba ang umahan sa dibdib ko. Hindi ko alam na gising na pala ito. Baka kinuha lang ni Ate Ria. Pagdadahilan ko, pero may nabuo na akong kakaibang hinala ngayon. Hindi siya kinuha ni Ate Ria, anito at saka dahan-daang humakbang patungo sa kinaroroonan ko, at laking gulat ko na lang nang bigla ako nitong sinakal. Halos mamilipit na ako sa sakit habang pilit kong tinatanggal ang mga kamay nito sa leeg ko, ngunit sadyang mas malakas ito kaysa sa akin. Hindi ako ipinanganak kahapon, alam kong may maitim kang balak. Galit na wika nito, may mga Stevie dito sa bahay Isabel, at nakita ko ang paghahanda mo kagabi, kaya hindi mo ako maiisahan. Anito at mas mahigpit pa nitong pinilipat ang leeg ko. Nilakasan ko ang loob ko. Hindi ako maaaring magpatalo. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, lalo na at may anak pa akong nangangailangan ng tulong ko. Walang hiya ka, sigaw ko sabay sipa sa pagkalalaki nito, dahilan upang bumagsak ito sa sahig, at mamilipit dahil sa sobrang sakit. Tumakbo ako sa may pintuan. Sige, subukan mong lumabas sa kwarto na ito. Hindi mo makikita ang anak mo. Dahan-dahan akong lumingon, at ganoon na lamang ang pangangatag ng mga tuhod ko, nang makitang nakatutok na pala sa akin ang hawak nito. Please Rigor, maawa ka sa akin. Maawa ka sa anak ko. Hindi na ako maaawa sa'yo. Minsan mo nang nilansi ang isip ko, kaya huwag kang umasa pang makakaisa ka. Anito sabay kalabit ng gatilyo, kaya ganoon na lamang ang pagsisigaw ko. Akala ko tinamaan ako, pero doon niya pala ipinutok sa dingding. Ate Ria, tulong! Umiiyak kong sigaw. Narinig ko ang paghalakhak ni Rigor. Wala si Ate Ria dito. Dinala niya ang anak mo kay Rebecca. Nagimbal ako sa narinig. Ipinadala ko ang anak mo kay Ate Ria sa kararating lang galing Canada na si Rebecca. Para maghiganti kay Sian. Wala kayong awa. Idinadamay niyo ang anak ko sa letseng paghihiganti na iyan. Umiiyak kong sigaw. Kasalanan ito ng asawa mong hilaw Isabel. Kung bakit ba niya naman hiniwalayan si Rebecca? Hiniwalayan niya si Rebecca. Hindi ko makapaniwalang tanong. Ang buong akala ko ay masayang nagsasama ngayon ang dalawa. Oo, dahil ikaw pa rin ang mahal ng Sian na iyon. Galit nitong wika. Kung hindi ka rin lang magiging akin, mas mabuti pang tapusin na natin ito. Lumaki ang mga mata ko, dahil sa nakita. Itinutok ni Rigor ang kanyang hawak sa kanyang sarili. Ano ang ginagawa mo? Naiiyak kong tanong. Marami akong kasalanan sa'yo, may kaso akong kakaharapin dahil sinampahan ako ni Sian. At alam kong marami pang kaso ang ipapataw niya, kapag malaman niyang, ibinigay ko ang anak niya kay Rebecca. Kaya mas mabuti na ang mawala ako. Nanginginig ang mga kamay nito. Napaiyak na rin ako nang makitang lumuluha ito, habang nakatutok sa ulo ang hawak nito. Rigor, huwag mong gagawin iyan. Kakausapin ko si Sian. Sasabihin kong iatras ang kaso sa'yo. Umiling-iling ito. Natatandaan mo pa ba noong mga bata pa tayo?
Sa batang isip ko, pinapangarap ko na ang makapiling ka, at makasama ka hanggang dulo. At abot langit ang tuwa ng puso ko, noong inamin mo sa akin na mahal mo ako. Umasa ako, Isabel. Akala ko makakasama kita bilang aking asawa, pero malupit ang Diyos sa akin. Hindi niya ako pinagbigyan. Akala ko, kapag yumaman na ako katulad ni Sian, mapapasakin na muli ang puso mo, pero nagkamali ako. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha ko, habang nakikinig sa mga hinanakit ni Rigor. Mahal kita, Rigor. Mahal mo ako, bilang iyong kaibigan. Nagkakamali ka, mahal kita hindi bilang kaibigan. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagmamahal mo kay Sian sa tuwing pinagmamasdan mo ang anak mo. Galit na wika ni Rigor, at muling itinutok ang hawak sa sarili. Umiyak ako sa harapan nito. Nagmakaawa akong ibaba nito ang hawak, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Mahal ko na si Rigor at ramdam ko iyon sa puso ko. Wala na akong nararamdaman kay Sian kung hindi ang galit. Huwag kang umiyak, gusto ko lang magpahinga, pero tatandaan mo, kahit hindi mo ako mahal, hindi maglalaho ang pagmamahal ko sa iyo, malungkot na wika ni Rigor. Sadyang hindi ko lang kayang mabuhay na makikita kang nasa piling ng iba. Kung nakayanan ko noong magpakasal ka kay Sian, hindi ko na maipapangako iyan ngayon sa pangalawang pagkakataon. Patawad, Palm. At ang kasunod na naganap, ay labis na gumimbal sa akin. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa paligid. Hindi ako makagalaw, walang tinig ang lumalabas sa bibig ko, ngunit ang utak ko ay sumisigaw sa pangalan ni Rigor. Nakahandusay ang dagwang katawan ni Rigor sa sahig. Nanginginig ang buo kong katawan, habang nakatulalang nakatitig sa walang buhay na si Rigor. Hindi ko akalain ni sa hinagap, ay mangyayari ang ganito sa buhay ko at ni Rigor. Wala akong ibang dapat sisihin kung hindi ang sarili ko. Nagsimulang gamulo ang lahat sa buhay ko noong makilala ko si Sian. Si Sian na walang ibang ginawa kung hindi ang pasakitan ako. Si Sian na kahit kailan ay hindi ako minahal. Si Sian na ipinagpalit ko sa totoong nagmamahal sa akin na si Rigor. Nagbalik lang ako sa aking sarili, nang marinig ko ang tunog ng ambulansya at ang pagdating ng mga pulis. Dinala rin nila ako sa ospital. Nagkaroon ng masusing investigasyon tungkol sa nangyari. Ang hinihinala ng marami, ay ako ang pumatay kay Rigor, ngunit lumabas na rin ang resulta ng investigasyon, at napatunayang, nagpakamatay lamang si Rigor sa harapan ko. Ilang araw akong tulala, hindi ako makakain ng maayos. Nag-iisa lang ako dito sa bahay ni Rigor. Panay lang ang pag-iiyak ko, habang naaalala ko ang kabutihan ni Rigor. Siya ang sumagip sa akin mula sa matinding kabiguan kay Sian. At ang labis na ikinamamatay ng puso ko ngayon, ay ang pagkawala ng anak ko. Hindi ko alam kung paano hahanapin si Rebecca o di kaya ay si Ate Ria. Umiiyak akong kumuha ng tubig at ininom iyon. Nakakabinging katahimikan ang nangingibabaw sa paligid. Mula sa isang sulok ay parang naririnig ko ang pag-iyak ng anak ko, at mula rin sa isang sulok ay naririnig ko ang paghalakhak ni Rigor, habang nilalaro nito si Baby. Para na akong mababaliw, kaya sinabunutan ko ang sarili ko, baka sakaling maglaho ang mga iyon, ngunit parang mas lalong tumitindi. Ang huling narinig ko ay ang pagputok, at humagulhol ako ng iyak nang makita ang unti-unting pagbagsak ng katawan ni Rigor sa sahig. Rigor, patawarin mo ako. Umakyat ako sa silid kung saan nangyari ang krimen. Humagulhol ako dahil sariwa pa sa akin ang mga pangyayari. Rigor, patawarin mo ako. Sana hindi ko na lang nakilala si Sian. Sana hindi na lang ako napadpad dito sa Maynila. Sana buhay ka pa ngayon. Bagsak ang aking mga balikat na sumandal sa dingding, at podosdos na umupo sa sahig, habang walang patid ang pagpatak ng aking mga luha. Ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang pamimigat ng mga talukap ko, at hindi ko na malayang nakatulog ako doon. Kinabukasan, ipinaalam ko sa mga pulis ang tungkol sa pagkawala ng anak ko. Ipinangako naman ng mga ito na hahanapin si Rebecca sa lalong madaling panahon, upang bawiin ang anak ko. Nagising ako pero hindi na sa bahay ni Rigor. Nagtataka akong bumangon mula sa pagkakahiga. Nasa isang pamilyar ako na silid, at hindi ako maaaring magkamali. Dali-dali kong hinanap sa baba si Sian. Paano ako napunta dito sa Cavite nang hindi ko na malayan? Ganoon ba talaga kalalim ng tulog ko kanina? Pagbaba ko ng hagdanan, napaawang ang mga labi ko nang makita sina Dana,
Tito Virgel at Sian sa sala. Lahat sila ay nag-aalalang tumingin sa akin. How are you? Si Sian ang unang nagtanong, pero hindi ko ito pinansin. Nabalitaan namin ang nangyari kay Rigor. Nakikiramay kami sa pagkamatay niya, si Tito Virgel naman ang nagsalita. Mapait lang akong ngumiti, at dahan-daang umupo sa bakanteng upuan. After naming mabalitaan ang lahat, napagdesisyonan naming puntahan ka sa bahay ni Rigor, at natagpuan ka naming natutulog, at alam kong puno ng kalungkutan ang puso mo anak. Pasensya ka na kung iinuwi ka ng anak ko dito nang walang permiso, paliwanag nito. Hindi ako umimik. Kumusta ka na? Sobra kaming nag-aalala sa'yo. Si Dana. Mabilis akong niyakap ni Dana nang mapahagulhol ako ng iyak. Sobrang bigat ng dibdib ko ngayon. Idagdag pa ang inaalala kong kaligtasan ng anak ko. Ikinwento ko sa kanila ang lahat ng mga pangyayari. Awang-awa sila kay Rigor at sa sitwasyon ko ngayon. Ikinwento ko rin sa mga ito ang sabuatan ni Rebecca at Rigor. At ang hindi ko lang masabi-sabi ngayon, ay kung paano ko ikukwento sa harap ng mga ito ang pagkuha ni Rebecca ng anak namin ni Sian. Hindi ko pa rin sinasabi ang tungkol sa bata. At paano ang anak natin Isabel. Napaawang ang mga labi ko, at dahan-daang nilingon si Sian. Nakikita ko mula sa mga mata nito, ang sari-saring emosyon. Siguro, kailangan nyo na munang mag-usap ng masinsinan. Huwag kayong mag-alala, ipinapatugis na namin si Rebecca, wika ni Tito Virgel. Don't lose hope Isabel. And I am happy noong malaman naming, may anak pala kayo ni Kuya. Wala akong naisagot. Hindi ko alam kung paano ng mga ito nalaman na anak ni Sian ang bata. Si Sian lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan namin ni Sian, nang sa wakas ay nakaalis na si Tito Virgel at Dana. Ayon sa dalawa, muli silang dadalaw dito bukas na bukas. Bakit mo inilihim sakin ang tungkol sa bata? Mariing basag ni Sian sa katahimikan. Para ano pa Sian? Iyon lang at akmang lalagpasan ko na ito, ngunit mabilis nitong nahablat ang kamay ko. Parang umalsa ang dugo ko sa ulo. Pagod ako dahil sa kakaisip sa anak namin, at stress ako dahil sa mga nangyari, at ito ang isasalubong niya sa akin. Kahit kailan talaga wala siyang puso. Bitiwan mo ako Sian, matapang kong wika. Sa halip na bitiwan niya ako, kinaladkad niya ako patungo sa kanyang silid. Alam mong nagbunga ang pagtatalik natin, pero lumayo ka pa rin sa akin. Anong klaseng asawa ka? Mahina ngunit may diin na wika ni Sian, habang nakasandal ang likuran ko sa nakapinid na pintuan. Para ano pa nga? Sigaw ko sa mukha nito, habang nakatukod pa rin ang dalawang kamay nito sa gilid ng mga balikat ko. Ang kapal din pala ng mukha mo para tanungin ako, kung anong klaseng asawa ako. Galit kong singhal dito. I'm sorry. I know it was all my fault. But I just can't get over you. Mahina at seryosong wika ni Sian. Napansin kong panay ang paglunok nito sa sariling laway, habang paulit-ulit na nakatitig sa mga labi ko. At ang puso ko naman ngayon, ay hindi ko makontrol ang labis na pagtibok. You can't get over. Sarkastiko kong wika. Talaga Sian. Paano si Rebecca? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang ginawa ninyo sa ibabaw mismo ng kama natin. Saad ko. Kung sa bagay, sino ba naman ako para sumbatan ka ngayon? Asawa mo lang naman ako sa papel hindi ba? Naiiyak kong saad. Wala na kami ni Rebecca, sinsero nitong wika. Palihim ko naman iyon ikinagulat. Totoo pala ang sinabi ni Rigor na hiwalay na ang dalawa. Pero bakit niya naman gagawin iyon? Alam ko kung gaano nito kamahal si Rebecca. Hindi ako makapagsalita. Bakit parang natutuwa ang puso ko ngayon, sa isiping wala na ang dalawa? Hindi ba galit pa rin ako kay Sian? Pero bakit unti-unti nang naglaho ito ngayon? Dahil mahal kita, mahal na mahal kita Isabel. I'm missing you for so long, and it could kills me every night, and every day. And the pain lasts longer, especially noong nalaman kong anak ko naman pala ang batang inaakala kong anak ninyo ni Rigor. Paano mo nalaman iyon? Naguguluhan kong tanong. Through DNA testing. Naguguluhan akong tumitig sa mga mata nito. Ibig sabihin, pinagdududahan niya na ang bata. At paano nito nagawa ang DNA testing nang hindi ko nalalaman? Hindi mo siya anak. Dahil sa sinabi ko, mabilis na sinibasib ng halik ang aking mga labi. Don't lie to me.
Anak natin ang bata. Ako ang ama niya. Humihingal na bulong nito. Pero pinanindigan ko ang galit ko dito noon. Hindi mo siya anak. Anak namin ni Rigor ang bata. At hindi kita pinipilit maniwala. Okay, sinasabi mong nagkamali ang DNA. Sarkastiko nitong tanong. Oo, napahalakhak si Sian at mabilis na hinapit ang baywang ko, at walang babalang inangkin muli ang mga labi ko. May kung anong init ang bumalatay sa buong sistema ko, sa mga sandaling angkin nito ang mga labi ko. Ano hindi ka aamin? Hamon nito pagkatapos ng mga halik na pinagsaluhan namin. Wala akong aaminin dahil hindi mo anak ang anak ko. Pagsisinungaling ko pa rin. Okay. Anito at muling sinibasib ng halik ang mga labi ko. Ang mga halik nito ay mas lalong lumalalim sa bawat pagdaan ng segundo. Hindi ko maintindihan, pero parang nagugustuhan ko ang ginagawa nito. Hindi ko rin alam kung paano nito na ibaba ang mga kasuotan ko. Sian, honest ko, mahigpit akong napayakap dito, habang walang sawang naglalabanan ng aming mga dila. Dahil hindi ka umamin, I'm sorry to tell you that I will give you punishment. Nakangising wika nito, kasabay niyon ay ang paghagis nito sa akin sa ibabaw ng malambot na kama, kaya napasigaw ako. Tinakpan ko ang kahabdan ko, nang bumagsak ako sa ibabaw ng higaan. Nakikita ko mula sa mga mata ni Sian ang galit, ngunit may halong pagnanasa. Mabilis nitong ibinaba ang sariling kasuotan, at tumambad sa akin ang napakagandang hubog nitong katawan, lalo na ang ibaba nito. Napalunok ako habang hinihintay ang kasunod nitong gagawin. Tigil, saad ko nang dumukwang ito upang halikan ako. Nangunot ang noo at galit na tumutok sa akin. Alam mong hindi na ako birhen. Ayaw kong ma-disappoint ka ulit. Mariin kong saad. Natigilan naman ito dahil sa sinabi ko. Kapag kuwan ay ipinagpatuloy pa rin nito ang balak. It doesn't matter to me now. I'm sorry dahil sa nasabi ko sa'yo noon. But it was a big mistake. Na-realize ko na hindi pala mahalaga ang bagay na iyon, kapag mahal mo nga ang isang tao, paliwanag nito. Pero ikaw naman talaga ang nakona sa akin noon Sian. Mangiyak-ngiyak kong pag-amin. Pero bakit sinabi mong si Rigor ang nakona sa'yo? Naguguluhang wika nito. Yumuko ako at hindi kaagad na nagsalita. Ginawa ko lang iyon kasi, kahit sabihin ko naman sa'yo ang tungkol sa bagay na iyon, hindi mo naman ako mamahalin diba? Malungkot kong wika. Ako lang ang nagmamahal sa atin dalawa. Narinig ko ang mahina nitong pagtawa, at kasabay din yun ay hinalikan nito ang noo ko. Noon pa man, minahal na kita. At natutuwa akong marinig na mahal mo rin naman pala ako. Hindi lang natin maamin ang feelings natin sa isa't isa. Mahal mo rin ako. Hindi ko makapaniwalang tanong dito. Nakangiti itong tumango. I'm sorry kung nasaktan kita. Simula noong mapagkasunduan ni na Daddy ang kasal natin, pinutol ko na agad ang ugnayan namin ni Rebecca, anito. Anong pinutol? Bakit kayo nagtatalik sa ibabaw ng kama natin? May hinanakit kong tanong. At alam ko rin na palagi kayong may komunikasyon ni Rebecca, saad ko. So paano mo nasabing matagal mo nang pinutol ang relasyon ninyong dalawa? Yumuko ito at muling tumingin sa mga mata ko. Naipit lang ako sa sitwasyon. Palagi pinagbabantaan ni Rebecca ang buhay niya. Palagi niya akong tinatakot na magpapakamatay, kapag hindi ko sinunod ang kagustuhan niya. Kaya napilitan akong umuo sa nais niya na patuloy na makipagkita. At magkaroon ng relasyon, pero maniwala kang ikaw lang talaga ang laman ng puso at isipan ko, sinsero nitong wika. At maniwala ka sana na noong gabi din na iyon, ay tinuldukan ko na ang kalokohan ni Rebecca. Kaya siya naghihiganti at idinamay pa ang anak natin, naluluha kong wika. So ayon, umamin ka rin sa wakas, na anak ko nga ang bata, nakangiting wika ni Sian. Oo Sian, anak mo ang bata, umiiyak kong saad. Niyakap ako nito ng ubod higpit. Hanapin natin ang anak natin Sian. Yes, makakaasa kang bukas na sa piling na natin ang anak natin. Pinag-igihan ng mga pulis ang pagtugis kay Rebecca. For now, let's out of this stressful life, let me sweetheart. Just this night malambing na wika ni Sian sabay halik sa aking mga labi, at kaagad naman akong natangay sa init ng mga halik nito. Pakiramdam ko sa pamamagitan ng mga halik na iyon, ay napapawi na ang bigat ng dinadala ko sa aking dibdib. Nakakalimutan ng panandalian ang mga sakit at pighati, dahil sa mga halik ni Shat.
Ang mga halik na ipinapamalas nito, ay dagling lumalim at hindi ko na mapaglabanan. Naririnig ko ang panay nitong pagsinghap, sa tuwing nilalaro ng mga kamay nito ang dalawang mga ano ko. Kakaibang init ang nangingibabaw sa pagkatao ko ngayon. Pananabik at pangungulila sa lalaking ito. Napahigpit ang hawak ko sa kobrekama nang maramdaman ang unang ginawa ni Sian sa akin, habang walang sawang hinahaplos nito ang balat ko. Nakakaliyong sensasyong ang nangingibabaw sa buong sistema ko. Kapwa walang pakialam kahit sobrang lakas ng bawat pag-ingay namin, habang nasa kalagitnaan ng ginagawa. Kapwa pawisan at hinihingal, habang sumasabay sa kakaibang ritmo ng musika ng aming mga katawan. I love you. I love you, Isabel. Parang nagdidiler yung bulong ni Sian habang nagtatrabaho. I love you too, Sian. Kasabay niyon ay ang pagputok ng binhi sa akin.